Magandang tanghali. Humarap sa Senado ngayong araw ang mga pulis na isinasangkot sa GICJU kidnap slay case na kinabibilangan na Superintendent Rafael Dumlao at Anti-Illegal Drugs Group at SPO3 Rique Santa Isabel. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy nga dito sa Senado ang isinasagawang pagdinig patungkol sa mga manikaso ng tokhang for ransom na kinasasangkutan ng mga polis. Partikular na nga ito sa kaso ng kidnapping at pagkakapatay sa Korean businessman na si GICJU sa loob ng headquarters ng Philippine National Police. At Flor, ngayon ay humarap nga dito sa pagdinig ng Senado yung mga itinuturang suspect sa pagkakapatay kay Ju na si SPO3 Ricky Santa Isabel at Police Superintendent Dumlao. Sa pagtatanong kanina ng mga senador, Flor, una sila nag-focus dito kay Santa Isabel na siya namang itinanggi na siya yung namuno dito sa pagdakip, pag-torture at pagpatay sa Koreanong si Ju. At kwento nga ni Santa Isabel kanina ay pinilit lamang siya ni Police Superintendent Rafael Dumlao dito sa naging operasyon at siya mismo anya ay nagmamaniobra ng storya upang madiin si Santa Isabel sa kidnapping case ni Ju. Ayon kay Santa Isabel ay nasaksihan na lamang niya na tinatorture at pinapalo ng 45 si Ju sa headquarters at sumama lang siya sa pagdadala ng katawan ni Ju sa punerarya. Itinanggi rin niya na nag-apply siya sa Anti-Illegal Drugs Group at hinataklaan niya siya ng kanyang mga superior para maging bahagi nito. Diniin naman ni PNP Chief Ronald de la Rosa si Santa Isabel na pangunahing suspect umano sa pagdakip at pagpatay kay Ju base anya sa mga nakalap nilang testimonya sa ilang kapwa pulis, pati na rin yung CCTV footage ng nakitang pag-withdraw anya ng pera ni Santa Isabel sa bank account ng pamilya ni Ju. At kanina rin, Flor, ay humarap din dito nagsalita din briefly yung kasambahay ng pamilya ni Ju na si Marisa Morchico at siya mismo ay diniin niya o tinuro niya rin si Santa Isabel bilang pangunahing o kasama dun sa operasyon na pumasok mismo sa bahay nila at naghalughok at nagnakaw pa ng ilang gamit anya ng pamilya ni Ju. At kanina rin sinabi rin ni PNP Chief Ronald de la Rosa na meron pala nakaraang kidnapping case sa Santa Isabel noong March 2007 pero yan mismo, Flor, ay tinanggi mismo ni Santa Isabel at sabi niya pambibintang lang yon at handa umano siya magpaliwanag dyan sa ibinintang na yan sa kanya. At sa naging report kanina lang, Flor, ng Philippine National Police, sinabi nila may 14 million assets na real property pala itong si SPO3 Santa Isabel. Meron siyang 5 house and lot sa Bagumbong, Caloocan City at nagmamay-ari rin siya ng commercial building at ilang mga sasakyan. Sa mga also to, Flor, si Senator Grace po na yung nagtatanong. Kanina, nauna na si Senator Tito Soto at si Senator Rizzo Hontivero. Si Senator Grace po naman ang magtatanong ngayon. Inaasahan natin, Flor, na magiging mahaba pa itong pagdinig na to dahil marami pa dun sa listahan ng mga resource speakers who hindi pa natatanong. At marami rin mga nakapilang mga senador na nakatakda din na mag-interpellate o mag-interrogate dito sa mga nasasangkot na mga polis. Inaasahan natin, Flor, maliban dito sa kaso ni Korean businessman GICJU ay maaring matalakay din dito yung isa pang kaso naman ng kaibigan ni Senator Panfilo Lacson na Chinese-Filipino na nadakip din sa May Kawayan, Bulacan, Agosto noong nakaraang taon. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat ng live mula sa Senado.